Balik tayo sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Binigyang pugay ni Pangulong Aquino ang patuloy na pagkakaibigan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Binigyang diin ng Pangulo na ang dating magkakaaway ay nagtutulungan na ngayon para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Muli si Elena Luna sa kanyang pag-uulat. Muling humingi ng kapatawaran ng bansang Japan sa nangyaring Death March taong 1942 kung saan pinahirapan ng mga Hapon ang may 78,000 sundalong Pilipino at Amerikano. Today, I wish to pay my greatest tribute to those who endured hardship and pain, and solemnly pray for those souls who lost lives under ultimate plight. One of the survivors, Korban K. Aratado, remembered that, quote, "What mattered then was an end to suffering," end quote. I hereby express our heartfelt apologies and deep sense of remorse for such inexplicable suffering. Ayon sa ambasador, natutunan na ng mga bansa ang aral ng kasaysayan. Binalikan pa niya ang dating sinabi ni Pangulong Aquino na ang bansang dating kaaway ng Pilipinas ay ngayon pinagkakatiwalaan na niyang kaibigan. Muli itong binigyang diin ng Pangulo sa kanyang talumpati. Sa huli po, tayong lahat ay nabubuhay sa isang mundong hindi perpekto. Mayroong mga pagkakataong hindi maiiwasan ang paggamit ng puwersa bilang kalasag o depensa ng isang bansa. Sa kabila nito, hindi ito dapat maging hadlang sa pagsusulong sa buong mundo at ng sangkatauhan. Kailangan nating iangat ang bawat isa, imbis na hilahin pababa ang ating kapwa. Nalulugod nga po tayo na ang mga nasyon na dating magkakatunggali ay magkakatuwang at magkakakampi sa pagtataguyod ng malawakang kapayapaan, estabilidad at kaunlaran. Kasama po ang Amerika at Japan, napatunayan natin na ang pinakamabisang kalasag laban sa di pagkakaunawaan ay ang matibay na kooperasyon, ugnayan at pagtupad sa mga pandaigdigang batas. Muli po tayo nagpapasalamat sa pakikiisa ng kanilang mga bansa sa ating pamahalaan. Ayon kay US Ambassador Harry Thomas, higit na mas matibay ang pagkakaibigan ng Pilipinas, Japan at Amerika dahil pinagkumpong ito ng dugo, pawis at pagtutulungan. As we stand here today, it is right that we express our gratitude for our departed compatriots. We best honor their memory by making sure those who served did not serve in vain. We are thankful in that end that peace reached our lands, the Philippines, the Japan, and the United States. As we have moved forward on the road to peace and prosperity for our people in the regions in which we live, as Ambassador Urabi said, the Philippines, the United States, and Japan are now extreme close allies. Today, as we stand in the long shadows cast by our heroes, those that have departed and those who are here with us today, let us rededicate ourselves to advancing their unfinished work by never losing sight or forsaking their noble cause for which they were prepared to give their last full measure of devotion. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Pilar Bataan.